Mainit na usapin ngayon ang posibleng pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill matapos tahasang ipahayag ni Senador Erwin Tulfo ang kanyang suporta rito. Kahit pa nangangahulugan ito ng pagbibitiw niya sa pwesto kung kakailanganin. Sa gitna ng matagal ng debate tungkol sa mga pamilyang sabay-sabay na humahawak ng kapangyarihan sa gobyerno, naging kapansin-pansin ang naging pahayag ng senador dahil handa umano siyang magsakripisyo upang ipakita na seryoso siya sa kanyang paninindigan laban sa political dynasty. Matatandaang naipasa na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Kamara ang House Bill No. 8389 o Anti-Political Dynasty Act noong June 3, 2026. Matapos makakuha ng malaking suporta mula sa mga mambabatas. Dahil dito, muling nabuhay ang diskusyon kung dapat na bang wakasan ang sistemang matagal nang inuugnay sa konsentrasyon ng kapangyarihan sa ilang pamilya. Para kay Tulfo, isa siya sa mga unang naghain ng bersyon ng naturang panukala at malinaw umano ang kanyang layunin, pigilan ang sabay-sabay na panunungkulan ng magkakamag-anak sa politika. Ayon sa senador, hindi katanggap-tanggap na halos lahat ng miyembro ng isang pamilya ay nasa pwesto sa parehong panahon. Ipinaliwanag niyang sa kanyang bersyon ng panukala, hindi maaaring sabay-sabay na maging opisyal ang mag-asawa, mga anak, at iba pang kaanak sa isang lokal na pamahalaan o maging sa iba't ibang posisyon ng gobyerno. Para sa kanya, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging monopolyo ng ilang pamilya ang kapangyarihan sa maraming lugar sa bansa. Mas naging kapansin-pansin ang kanyang pahayag nang aminin niyang kung magiging batas ang panukala at maaapektuhan ang kanilang pamilya, handa siyang sundin ito. Sinabi niyang kung sakaling maisabatas ang Anti-Political Dynasty Bill at hindi pinahihintulutan ang sabay na panunungkulan nila ng kanyang kapatid na si Senador Raffy Tulfo, isa sa kanila ang kailangang bumaba sa pwesto. Bagamat wala pa umanong pinal na desisyon kung sino ang magbibitiw, malinaw na ipinakita ni Erwin Tulfo na handa siyang isantabi ang sariling posisyon alang-alang sa prinsipyong kanyang ipinaglalaban. Habang papalapit ang inaasahang special session ng Kongreso kung saan kabilang sa mga maaaring talakayin ang naturang panukala, maraming Pilipino ang nakatutok kung magiging ganap na batas na ba ito. Ang tanong ngayon, handa ng abang wakasan ng bansa ang panahon ng political dynasty, o mananatili itong isa sa pinakamahirap na reformang maisakatuparan?